Shocking at nakakalungkot, mga ka-fans. Isang ikon ng SFI, isang diva na kinikilala sa 42 taon ng musika, ang nagulat at nasaktan sa kanyang sariling Lifetime Achievement Award. Alam niyo ba kung ano ang nangyari sa Aliw Awards na nagpaigting sa kontrobersya ngayong gabi? Manatili kayo dahil ang kwentong ito ay puno ng emosyon, luha at prinsipyo. Kilala natin si Isa Padilla, isang tunay na diva ng SFI, The Divine Diva, na humakot ng respeto, papuri at pagmamahal mula sa publiko sa mahigit 4 na dekada. Ngayong linggo, siya at ilan pang musikero ang pinarangalan ng Aliw Awards Foundation sa Manila Hotel sa kanilang Lifetime Achievement Awards. Pero ang imbitasyon sa entablado na dapat ay simbolo ng pagkilala at respeto ay nauwi sa isang kontrobersyal na pangyayari na umantig sa puso ng mga fans. Sino ang hindi magagalit at masasaktan kung matapos ang 4 na dekada ng dedikasyon, ang biglaang dismissal ay inabot mo lang ang tropeo at wala kang pagkakataon magsalita mula sa puso? Sa isang 2-part Instagram post, ibinahagi ni Isa ang kanyang pagkadismaya. When received word that had been chosen as a recipient of a Lifetime Achievement Award, I was elated, sabi niya. Ngunit ang kasiyahan ay nauwi sa pagkabigla. Ayon sa kanya, sabay-sabay silang tinawag sa stage, kasama sila ni Misa Lucha at iba pang honorees, pero nang maibigay na ang tropeo, sinalubong sila ng signal mula sa production staff na step down. Ibinahagi ni Isa, wala ba man lang tayong speech? At kahit papaano ay naglakad sila pabalik sa kanilang mga upuan, kasama ang kanyang partner na si Conrad Onglao, anak na si Zia Quizon, at manager na si Nen Atilano, dala ang pagkadismaya. Ang kabiguan ay lalong tumindi nang mag-exit siya sa ballroom at ma-interview ng isang vlogger. Dito lamang niya naisulat at nasabi ang kanyang acceptance speech sa labas ng entablado. Sa kanyang mga salita, damang-dama ang luha at pagkabigla. To be dismissed so abruptly after supposedly being honored was shocking and embarrassing. What was the point of being there with our families? Mga ka-fans, hindi lang ito tungkol sa isang tropeo. Ito ay kwento ng prinsipyo, pagkilala sa trabaho ng isang artista, at respeto sa mga taong naglaan ng buhay para sa musika. Paano natin mararamdaman ang tunay na halaga ng pagkilala kung hindi tayo binigyan ng pagkakataon magsalita at magpasalamat sa mga taong sumuporta sa atin? Sa kanyang Instagram, idinagdag niya, everyone else that evening was given the chance to speak after receiving their awards. What was missing was sincerity. Ang bawat fan, artista, at musician ay makaka-relate sa ganitong frustration. Ipinakita ni Isa ang kanyang pagiging tapat, hindi lamang sa sarili kundi sa fans na walang sawang sumuporta sa kanya. At dito na pumutok ang emosyon. Sa kabila ng lahat, si Isa Padilla ay nagdesisyon na ibalik ang Lifetime Achievement Award sa Aliw Awards Foundation. Isang bold na hakbang na nagsilbing mensahe, honor people properly. Prepare video presentations explaining BEV recipients are being given Lifetime Achievement Awards, hindi ito simpleng pagbabalik ng tropeo. Ito ay isang protesta laban sa kakulangan ng respeto at pagkilala. Isang diva na buong puso at karanasan ang itinataas laban sa isang institusyon na dapat sana ay nagbibigay danga sa kanyang kontribusyon sa musika at kultura ng bansa. Ngayon, ano ang mararamdaman ng fans? Sigurado, damang-dama nila ang galit, panghihinayang, pero higit sa lahat, respeto kay Isa Padilla. Ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng integridad, prinsipyo, at pagmamahal sa musika, at sino ang nakakaalam. Baka sa hinaharap, magkaroon ng pagkakataon si Isa na ganap na maipahayag ang kanyang saloobin sa paraang nararapat sa isang Lifetime Achievement Award. Mga ka-fans, ang mensahe sa atin, sa likod ng glitz, glam, at spotlight. Mahalaga pa rin ang respeto, pagkilala, at malasakit sa mga taong nagbigay ng buhay para sa sining. Manatili tayong tapat sa ating mga idols at alalahanin ang leksyon na ito mula sa Divine Diva ng SFI.